Alam niyo po ba, meron pang mas malakas kaysa sa mga pinagsama-samang sandatahan ng bawat bansa. Kahit pagsama-samahin sila, meron pang mas malakas kaysa kanila. Alam niyo po kung ano yun? Sino pong pwedeng manghula? Ano pa yung mas malakas kaysa sa pinagsama-samang sandatahang sundalo ng bawat bansa? Yun, no? Panalangin. Kapag di mo talaga alam, pwedeng Jesus no? Lagi naman tama pag Jesus, ano? Sabi ni Victor Hugo, mas malakas kahit sa anumang sandatahan ang isang idea na napapanahon. Okay? Ang isang napakagandang idea tapos napapanahon. Merong mga simpleng bagay sa mundo, sa kasaysayan natin na talagang in-improve. Pinaganda nito ang buhay ng tao. Mula pa nung unang kasaysayan, nung unang panahon, meron akong slide dyan, yung mga picture muna. Ayan. Sino yung nag-control? Ayan, sa Ate AG. Ate AG, tayo. Hindi, hindi makita. Ayan, sa Ate AG pala. So, yun yung mga simpleng bagay. Yung una, yung makikita nyo sa left side, yung pako. Nung na-invento yung pako, talagang in-improve nito ang buhay ng tao. Okay, talagang nalikha ang marami pang bagay, ang mga bangko, ang mga lamesa, ang bahay, ang barko o bangka. So, ang dami nitong nagawa nung na-imbento ang pako. Okay, it improved the lives of the people. Okay, tapos meron din naka-imbento ng gulong. Wow! Talagang ibang klase. Yung malalayong lugar mapupuntahan nila, hindi lang yun. Yung mabibigat na bagay, kaya nang dalhin. Right? Hanggang ngayon, kitang-kita natin yung effect ng gulong. Hanggang ngayon ay ginagamit ng gulong na yan. Na-invento yung magnifying glass, yung na-invento yung compass. Tapos dumating sa pagkakataon, na-invento na yung antibiotic, na-invento na yung sasakyan, na-invento na yung eroplano, na-invento na yung computer, meron ng internet, at ngayon panahon na ng AI. I-improve nito ang buhay ng tao. Pero alam niyo po ba, merong isang bagay na hindi lang nag-improve ng buhay ng tao, may isang bagay na bumabago sa lahat ng ito. Walang iba kundi ang mabuting balita ng kaligtasan. Amen po ba? Sabi diyan sa Romans chapter 1 verse 16, hindi ko ikinakahiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Kapangyarihan, the dynamite power, hindi lang ito pinapaganda ang buhay, binabago nito ang buhay ng tao. Bakit? Ito lang yung may kapangyarihan na bumuhay ng isang tao mula sa patay at bibigyan ng buhay na walang hanggan. Ito lang yung may kapangyarihan na nag-break ng barrier na walang sino mang tao na makakalapit sa Diyos. Walang sino mang tao mula sa lupa ang makakagat sa langit. Dahil sa kapangyarihan ng mabuting balita, magagawa na ito ng lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Walang imbensyon, walang gawa, walang anumang bagay sa mundong ito ang makapagliligtas, kundi ang kapangyarihan lang ng mabuting balita ni Kristo Jesus. Amen po ba? Kaya yun yung pangarapin natin. Yun yung nakikita natin ngayon sa chapter 8, na yung mga asin, yung mga ilaw, yung mga tagapagdala ng mabuting balita, nagkakaroon na ng salt shaker. Niyayanig na sila dito. Ang tawag sa salt shaker, may tao na ginamit rin ng Diyos para yanigin ang Jerusalem. Para hindi sila maging kampante sa Jerusalem. Okay? Niyanig sila para sila'y magpunta sa iba't ibang bayan at patuloy na dalhin doon yung liwanag, dalhin doon yung asin, dalhin doon yung mabuting balita ng kaligtasan. Amen? So dito sa chapter 8, meron tayong 4 na taong pag-aaralan. Okay? May 4 na tao dyan na ikikwento ko sa inyo at ano man yung bagay na ituturo nila para sa ating mananampalataya ngayon. So unang-una, yung 4 na tao, yan. Nakasentro ang chapter 8 sa 4 na tao. Sabi niya sa number 1, isang masigasig na mang-uusig. Yan. Siya yung nagsimula ng persecution. Siya yung nagsimula ng pag-uusig at pagpapahirap sa mga Kristiyano. At sa kanyang ginawa sa araw na yun, diba, naalala natin chapter 7, 2 Sundays ago, sino yung pinatay? Ha? Hindi si Jesus kayo.
Ayun si Esteban. Okay, pero pwede rin naman. So si Esteban, noong chapter 7, pinatay. Sino yung pinaglagyan nila ng damit at nagbigay ng go signal? Patayin yan. Nalala nyo? Si Saul. Yan. Si Saul yan yung number 1 natin. Si Saul, isang masigasig na mangusig. Pangalawa, isang tapat na mangangaral. Faithful preacher. Sino nakabasa? Sino yung binanggit dyan na nagbahagi ng salita ng Diyos? Si Felipe, yan. Si Philip sa English. At yung pangatlo, isang matalinong manlilinlang, tusong matching. Sino yan? Si Simon. Okay, hindi yan si Peter Si Simon yan. Ibang Simon yun. Okay, yung disipulo ay Simon Peter. Ito si Simon lang. At yung pang-apat, yung uhaw na uhaw sa katotohanan. Sino nandyan? Walang pangalan, pero saan siya galing? Sa bayan ng Ethiopia. Okay, isang Ethiopian na talagang gustong sumamba sa Diyos, pero gusto niyang makilala sino ba yung tagapagligtas na yon. Okay, so ready na kayo? Ang title po natin ngayong hapon sa ating part 8, ang pagbubukas ng simbahan para sa mga half-breed. Yan. Okay, mga half-breed, hindi purong Hudyo. Gamitin mo na lang, di ko alam kung anong itatagalog ko kasi dyan. Pagbubukas ng simbahan para sa mga half-breed. Sila yung mga hindi purong Hudyo. Mamaya, ikikwento ko pa kung bakit sila half-breed at kung gaano kahalaga ng kanilang kasaysayan, ng kanilang buhay sa kwento ng pagliligtas ng Diyos. Okay? So open your Bible sa chapter 8 ng Acts. Basahin po natin. Number 1, tingnan po natin si Saulo o si Saul. Iba pala yung Saulo. Okay? Si Saul na isang masigasig na mang-uusig. Okay? Mula yan sa verse 1 to 3. Basahin ko po yung verse 1 to 3. Kasang-ayon si Saulo sa pagkapatay kay Esteban. Ito na yung kadugtong nung ating chapter 7. Yung kwento ng pagpatay kay Esteban. Okay? At sabi diyan sa verse 2, sa verse 1, ng araw na iyon, nagsimula ang mahigpit na pag-uusig laban sa iglesia ng Jerusalem at maliban sa mga apostol, ang lahat ng sumasampalataya ay nagpunta sa iba't ibang lugar sa lupain ng Judea at Samaria. Okay, sabi diyan yung pagsisimula ng mahigpit na pag-uusig. Alam niyo po, totoo, ito yung simula ng pag-uusig na yon at tumagal ito for the span of 300 years, yung great persecution. Okay? So ngayon siguro hindi natin nararanasan pero sa mga ibang bayan, sa mga communist country hanggang ngayon nararanasan po nila. Sa Middle East, nararanasan nila sa iba't ibang mga bansa doon. Okay, so ito na yung simula kung paano pinatay si Esteban at kung paano sinunod-sunod na yung mga apostol. Hanapin nyo kung paano sila pinatay. Talagang karumal, dumal. Okay, pero sa nangyaring pag-uusig na ito, ang sabi diyan, lahat ng sumasampalataya nagpunta sa iba't ibang lugar sa lupain ng Judea at Samaria. Naalala nyo, from Jerusalem, pupunta ng Judea hanggang Samaria, hanggang sa dulo ng mundo. Saan yun? Acts chapter 1, verse 8. Yun din yung plano ng Panginoon. Si Esteban naman inilibing ng mga taong may takot sa Diyos at tinangisan ng gayon na lamang. Samantala, sinikap ni Saulo na, ano sabi dyan? Wasakin ang iglesia. Pinapasok niya ang mga bahay-bahay at ang mga mananampalataya ay kanyang kinakaladkad at ibinibilanggo maging lalaki man o babae. Yun si Saulo. Alam niyo po yung pinagmula ng salitang winasak o wasakin ang iglesia, ang picture po niyan sa original na language ng Greek, para yung mabangis na hayop na nilalapa ang maliliit na hayop. If you can imagine a lion, kung paano nilalapan ng isang leon ang isang, sabihin natin, kuneho. Ganon yung salitang wasakin ang iglesia. Yun yung force noon. Yun yung picture noon. Yun yung puso ni Saulo. Wasakin ang iglesia. Ang lahat ng sumusunod kay Jesus. So sino ba to si Saulo?
Sino nakakakilala sa kanya? Bakit gano'n na lamang yung authority niya na kaya niyang pasukin ng lahat ng bagay kahit nasa ibang bansa? Kaladgarin sila, ibugbugin, ibilanggo, at yung pinaka-karumal-dumal ay patayin. Sino ba yung Saulo na yan? Ano ba yung kanyang kapangyarihan? Bakit ganyan ang kanyang authority? Okay, tingnan natin, pakilala ko lang sa yung sandali si Saulo kasi by chapter 9, pag-aralan din natin ang kanyang buhay. Tingnan niyo po sa Philippians chapter 3. Yan. Wala ako dyan. Philippians chapter 3, yung verse pala dyan. Sulat sa mga taga-Filipos, chapter 3, verse 2 to 11. Okay, papakilala ko lang ng sandali kung sino si Saulo sa inyo. Ito yung pagpapakilala niya sa mga Kristiyano. Actually, nung sinulat niya to, Christian na siya. Okay, taga-sunod na siya ni Jesus. Pero ganito ang kanyang pagpapakilala. Sabi niya, mag-ingat kayo sa mga taong asal-aso, sa mga taong mahilig sa paggawa ng masama. Sila'y mga taong naghihiwa ng kanilang katawan. Tayo ang tumanggap ng tunay na pagtutuli. Tayong mga sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Ang ipinagmamalaki natin ay ang ating buhay kay Kristo Jesus. Hindi tayo umaasa sa mga panlabas na seremonya. Ito na, pinakilala niya yung dating buhay niya. Sabi sa verse 4, ang totoo, ako'y may sapat na dahilan upang panghawakan ang mga panlabas na seremonya. Kasi may mga taong nagmamataas, nagmamalaki na sila daw ang tunay na ililigtas, pinili ng Diyos. Kasi nakakasunod sila sa kalooban o sa mga utos ni Moses. Pero sabi niya rito, ang totoo, ako, sabi ni Saulo, ako'y may sapat na dahilan upang panghawakan ng mga panlabas na seremonya. Kung iniisip niyo naman na siya'y may katwirang umasa sa ganitong gawain, lalo na ako. Okay? Yan si Saulo noon. Ako'y tunuli ng 8 araw mula nang ako'y isinilang. Yung ibang nagmamalaki sa kanya, katutuli lang, malaki na. Pero siya ako, 8 araw pa lang. Ako'y nakakasunod sa utos pa lang kay Abraham. Ang utos pa lang kay Moses, nakakasunod ako ron. Ako'y tunay na Israelita, buhat sa angkan ni Benjamin. May lineage siya. Yung iba hindi kayang masabi kung ano yung lineage nila eh. Okay, sabi niya, ako malinaw yung aking lineage. Nasa lipi kami, okay, ni Benjamin at katutubong Hebreo. Kung pagsunod naman sa kautusan ang pag-uusapan, ako'y isang Pariseo. Ang tawag nga kay Saul, Hebreo ng mga Hebreo. Siya yung cream of the crop. Siya yung pinakamahusay, pinakamagaling, pinakamatalino. Kung may Jose Rizal ang mga Pilipino, may Saul ang mga Hudyo. Ganun kahusay si Saul. Ako'y isang Pariseo. Mula siya sa lahi ng mga Pariseo. Ang kanyang magulang ay Pariseo. Ang kanyang guro, yung pinakamagaling na Pariseo na nabubuhay si Gamaliel. Gamaliel ang nagturo sa kanya. Kaya sabi niya, nasa akin ang lahat ng karapatan kung dyan lang tayo magbabase. Dahil sa masugid kong pagsunod sa kautusan, inusig ko ang iglesia. Kaya't kung sa pagiging matuwid, ayon sa kautusan, wala ring maisusumbat sa akin. Kaya kung sa paggawa lang ng mabuti, sa pagsunod lang sa kautusan, kung maliligtas lang sa pamamagitan ng kabaitan, nangunguna na ako doon, sabi ni Saul. Yun yung kanyang buhay. Yun yung kanyang paglilingkod. Yun yung kanyang devotion kay Moses. Na every time, nasabi dyan sa chapter 8, verse 1 to 3, na every time na kinakalad ganyan yung mga Kristiyano, dalawa lang naman ang pagpipilian nila eh. It's either they will recant, ano ba yun? Itatakwil nila ang Panginoong Yesus. Pag nahuli sila, sinabi nung espiya, ayan, Christian yan. Tapos kinaladkad, binugbog. Kristiyano ka ba talaga? Kapag nagtakwil, sinabi, hindi po ako Kristiyano. Mula ngayon, hindi na po ako lalapit sa simbahan nila. Hindi na ako magtitiwala kay Kristo. Hindi na ako sasamba sa Panginoong Yesus. Bugbugin lang siya at palalayain na. Pangalawa, kung hindi, bubugbugin, ikukulong at hanggang mamatay sa kulungan. Kapag hindi, ng matigas, papatayin oram mismo. Yun ang pagpipilian nila. So sabi ni Saul, yung ginagawa ko na yan, sabi niya, pagsamba ko yan sa Diyos, biruin mo yun.
Every time na may nahuli silang mga Kristiyano, pinapalakpakan siya ng mga Hudyo. Very good, Saul. Good job. Ang tingin sa kanya ng mga Pariseo, siya ang magiging pinakapinuno, pinakamataas. Ang patuloy na magiging leader sa Sanhedrin. Ganun kagaling si Saul. Kaya lahat ng kapangyarihan ibinigay sa kanya. Isa pa, Roman citizen din siya. Kaya may kakayanan, may karapatan din siya sa pagiging Romano. Pwede niyang utusan yung mga sundalong Romano. Nasa likod niya ang mga bagay na yun. Kaya kung mamimili talaga ng idaragdag na apostol, si Saul ang pinakahuli mong pipiliin. Ganon siya kabagsik, ganon siya kapassionate, kazilos. Sabi nga natin, masigasig na manguusig. Talagang yun yung purpose ng buhay niya. Yun ang mission ng buhay niya. Yun ang dahilan kung bakit siya nabubuhay. Gagawin niya yun kasi kala niya, sumasamba siya sa Diyos sa pamamagitan na yun. Ganon ang relihiyon ng Judaism. Yun ang kanilang paniniwala na lahat dapat susunod kay Moses. Lahat ng inuutos ni Moses ay dapat nagagawa nila. Yun ang kumukontrol sa buhay niya at yun din ang sumira ng buhay niya. Si Saul na taga-Tarsus, ang huling tao sa Jerusalem na pipiliin mo maging Kristiyano. Kaya kung mapasok yan sa kapanahunan natin, ako, alam mo yun? Baka kung merong papatayin, una na yung pastor. Huli mong ipapapasok yan. Hindi mo papasukin yan actually sa isang simbahan. Ganon si Saulo. Pero dahil sa yaman ng biyaya at awa ng Diyos, isang tao na napakalayo sa kaligtasan ng Diyos, kinaawaan ng Panginoon, kinahabagan at iniligtas ng Diyos. Basahin ko lang yung mga sumusunod. Hindi naman ako magbe-base pa rito pero next Sunday. Sabi doon sa verse 7, dyan pa rin sa Filipo, sabi sa verse 7, ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinapahalagahan ko noon ay itinuturing kong walang kabuluhan ngayon. Rubbish, basura sa ibang translation. Oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Pero yung estado niya noon bilang Saulo, tinitingala ng lahat. Pero sabi niya, basura ang lahat ng bagay ng iyon. Makilala ko lang si Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan. Makamtan ko lamang si Kristo. At lubusang makasama siya. Ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Nakita niya na hindi siya maliligtas doon. Nakita niya, sabi nga niya, basurang lahat ng iyon. Kundi sa pananalig lamang kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon, buhat sa Diyos yung righteousness na nilagay sa kanya ng Panginoong Jesus. Yun ang kanyang pinagmamalaki. Yung mga bagay na ginawa sa kanya ni Kristo, yun lang ang kanyang may pagmamalaki. Sa pamamagitan ng pananampalataya, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. That's our vision. To know Christ and to live for Him. Makilala ang Panginoon. Sino ba siya? Yun ang tangi kong hangarin, sabi ni Saul. Sabi ni Pablo, makibahagi, maranasan ng kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang mga paghihirap, at maging katulad niya sa kanyang kamatayan, upang ako man ay muling buhayin mula sa mga patay. Ang panalangin ko as we hold on to that vision, you will have the same prayer as Paul did. Lord, makilala ka ng lubusan. Maranasan yung kapangyarihan ng muling pagkabuhay. Yung bumabago
ng buhay, yung bumago ng mundo. Hindi lang to improve ourselves, na maging mas magaling, mabuting tao, kundi baguhin talaga at iligtas ako sa sarili kong ako, maging kabahagi sa kanyang paghihirap at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. At sila na mga sumunod sa Panginoon, makikibahagi sa muling buhay mula sa mga patay. Ayan si Saulo. Yan ang buhay na binago ng Panginoon. Yan yung buhay na nakaranas ng kapangyarihan na kahit pagsamasamahin mong kapangyarihan ng mundong ito, walang makapagbabago, walang makapagliligtas, kundi ang mabuting balita patungkol kay Kristo Jesus. Number 2, isang tao na pag-aaralan natin ay si Felipe. Isang tapat na mangangaral. Okay? A faithful preacher. A faithful pastor. Okay? Kaya nagkaroon ng pag-uusig sa Jerusalem, pero parang picture lang ito ng isang malakas na hangin na habang nagtatanim ang Panginoon ng mga binhi ng mga buto. Lumakas ang hangin, nangyari sa mga binhi, itinangay sa iba't ibang lupa na matataba at tumubo at nagbunga. Yun ang tingin ng mga Kristiyano sa kanila. Hindi sila yung mga Kristiyano, ano ba nangyari, Panginoon? Ginagawa naman namin ng kalooban. Sumusunod, bakit nangyayari pa ang mga problema ito sa buhay namin? Bakit kami pa? Hindi sila yon. Nakikita nila ang mga bagay nito ay parang itinangay lang ng hangin sa iba't ibang lugar at itinanim sa isang matabang lupa at tumutubo at nagkakaroon ng maraming bunga. Maganda, lagi ang plano ng Diyos. Okay, basahin po natin verse 4 hanggang verse 8. Dahil dito, nagkahiwa-hiwalay ang mga mananampalataya sa iba't ibang lugar. Ngunit saan man sila makarating ay ipinapangaral nila ang salita o ang salita ng Diyos. Nagpunta si Felipe sa lungsod ng Samaria at ipinahayag doon ang Kristo, ang tagapagligtas, ang matagal na nilang inaantay na Mesaya. Nang mapakinggan ng mga tao si Felipe at makita ang mga himalang ginagawa niya, inisip nilang mabuti ang kanyang sinasabi. Ang masasamang spirito ay umaalis sa mga taong sinasapian ng mga ito at sumisigaw habang lumalabas. Maraming lumpo at pilay ang napapagaling, nakakalakad sila. Kaya't nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyon. Ayan si Felipe. Yes, nagkaroon ng persecution, nagkaroon ng pagbabanta, uusigin, wawasakin, papatayin. Pero saan siya pumunta? Sa Samaria. Ulitin ko, kasama yun sa plano ng Panginoon. You will preach the gospel, you will experience the power ng banal na Espiritu at patuloy na ipapangaral niyo ang mabuting balita sa Jerusalem, sa Judea, hanggang sa Samaria. Okay, may picture po ba ako dyan? Ayan. Okay, nandito sila sa Jerusalem. Okay, so ito yung picture ng Jerusalem. Ayan. Ito yung Judea at ayun yung Samaria. And to the uttermost part of the world. Okay? Nagkaroon ng persecution, pumunta sila sa lugar na yon. Bakit? Hindi dahil sa takot, kundi gusto nilang maipangaral ang salita ng Diyos. Yes, syempre, siguro meron, pero ano yung nagdadrive sa kanila? Sabi niyan, lubos ang kanilang kagalakan. Hindi nawawala yung kanilang kagalakan sa kaligtasan na meron sila sa Panginoon. It overpowers, it overcome yung mga fears and worries nila. Papatayin kami. Hindi. Sa sulat ni Luke, ni Dr. Luke, habang sinusulat niya ang Book of Acts, even the Book of Luke, talagang mararamdaman mo yung joy of salvation. Na every time na mangyayari mga pagsubok, hindi nawawala yung kagalakan nila sa puso. Hindi nawawala yung kapayapaan. Hindi nawawala yung pagsamba nila sa puso. Yes, merong ganito, pero alam po namin na merong magandang plano paano magpapatuloy kami magpaihayag, maitanim ang mabuting binhi ng kaligtasan sa matabang lupa at ito'y magbubunga. Ang iba'y pumunta sa Judea, ang iba'y pumunta sa Samaria, at sa mas malalayo pang lugar. Yung iba lumagpas na ng Africa.
Mamaya mababasa nyo rin yan sa chapter 8. Sino ba yung mga Samaritans? Sino ba yung mga taga-Samarian? Bakit mababasa natin sa Bible na ang mga Hudyo ay galit na galit sa mga Samaritano? Naalala niyo yun, nung naglalakbay sila kasama pang Panginoong Hesus, dadaan sila sa Samaria. Sabi, pupunta kasi sila sa Galilee. Okay? At dadaan na talaga yung Samaria. Nasa gitna yun eh. Mula Jerusalem, yung Galilee sa taas. Sabi ng mga disciple, Panginoon, wag tayo dumaan dyan. Bakit? Alam na alam ng Panginoon kung bakit ayaw nilang dumaan. Ang tingin nila sa lupa ng Samaria ay lupa ng sumpa. Yung mga tao dyan sinumpa. Yung mga tao dyan sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Hindi yan mga purong Hudyo. Yes, sumasamba sila kay Yahweh, pero sumasamba rin sila sa mga Diyos-Diyosan. And for 700 plus years, galit na galit ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Kasi nung nangyari, 700 years bago dumating ang Panginoong Hesus, nilusob ng mga Assyrian ang Israel. Etong mga 2 tribo na naiwan sa lugar na ito ng Samaria, hindi nakipaglaban. Ang ginawa nila, para mabuhay sila, nakipag-asawa sa mga Assyrian. Kaya nagkaroon ng lahi ng mga Samaritano. Mga Samarians ang tawag sa kanila. Kaya mula noon, galit na galit. Sabi nila, mga traidor yan. Hindi yan sumamba sa Diyos natin. Sumamba yan sa Diyos-Diyosan. Tayo, ayun sila Pablo, sila Saul, puro kaming mga Hudyo. Totoo kami na naglingkod kay Moses. Yung mga Samaritano, mga traidor yan. Dahil sa pag-uusig, ginawa nila yon. So galit na galit sila sa mga taga-Samarian. Pero makikita po natin dito yung plano ng Panginoon ng pagliligtas. Hindi lang para sa mga Hudyo, kundi pati sa mga half-breed. Sila yun kalating Hudyo, kalating Hentil, or Assyrian. Okay, kalating Hudyo, kalating Hentil. Hindi sila mga purong Hudyo. Okay, pero yung kaligtasan, naroon na sa Samaria. Tulad ng sinabi ng Panginoon sa chapter 1. Bibigyan kayo ng kapangyarihan ng banal na Espiritu para ipapahayag ang mga bagay patungkol sa akin sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria, hanggang sa dulo ng mundo. Yan ang mga Samaritano. Pero makikita niyo rito yung impact ng good news, ng gospel, yung mabuting balita. Kaya si Saulo dito, kaya ang kanyang mga team, pati yung mga iba't ibang bansa, hindi na nila jurisdiction, talagang pinupuntahan nila para lang hanapin. Ganon yung impact ng gospel. Sa iba't ibang mga bansa, talagang hinahanap sila para usigin. Saan man makarating ang mabuting balita, binabago ng kapangyarihan ng Diyos. Sabi rin dyan, naiwan yung mga disipulo sa Jerusalem. Bakit naiwan? Bakit hindi na lang iniligtas ang kanilang mga sarili? Kasi nandun yung sentro ng pag-uusig nasa Jerusalem Nandun yung napakaraming Pariseo. Nandun yung Sanhedrin. Nandun yung mga Saduseo. Nandun yung mga kampo ng mga Romans. Bakit hindi nagpaiwan pa yung mga apostles? Yun yung mga apostles. Yun yung mga naglilingkod sa Panginoon. Naunawaan nila na kailangan may maiwan, kailangan may magbahagi, kailangan may mag-alaga doon sa mga kapatirang naiiwan doon. Kahit kapalit man nito ang kanilang buhay. Kung hindi wala silang kagalakan sa kanilang kaligtasan, sila siguro yung mga unang tumakbo. Ako na lang Panginoon ang pupunta sa Ethiopia, ako na lang pupunta para sa Egypt, ako na lang padala mo sa Galilee, ako na lang sa Syria. Pero naiwan sila doon. Bakit? Dito sinimulan ng Panginoon at iingatan, aalagaan namin, proteksyonan ang pagliligtas ng Panginoon. Sabi diyan, ipinangaral nila ang salita ng Diyos sa verse 4. Kahit saan sila magpunta, ipinapangaral ang mabuting balita. Pareho ni Felipe, sino? Si Stephen. Hindi siya apostol, pero katulad ni Stephen, nakakagawa ng mga himala. Pero tandaan nyo yung kwento, ipinapangaral muna yung salita ng Panginoon, ipinapayag ang mabuting balita ng kaligtasan, at sa pamamagitan nun, merong mga himalang nangyayari. Bakit? Kasi naniwala yung tao at sumampalataya yung tao kay Kristo. Okay?
Yun yung nangyayari dyan. Ipinapangaral yung mabuting balita at yung tao sumasampalataya, humihingi ng tawad sa Diyos. Sumasamba sa Diyos, kaya nagkakaroon ng himala. Hindi po yung nagkaroon ng himala, saka lang sila nanampalataya, hindi po ganun ha. Ipinapangaral nila ang salita ng Diyos. Alam nila kung ano yung tunay na mahalaga. At naunawaan nating mabuti, walang naliligtas sa mga himala. Walang himala. Sino ba yun? Panahon ata nila, Pastora yon. Pero walang naliligtas sa himala. Ang tunay na nakakapagligtas, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Yun ang tunay na nakapagliligtas. Kaya nung makita natin na kung saan naging tulay, nagsimula sa mga Hudyo, yung kaligtasan at ngayon, nasa Samaria na. Sila yung mga kalating Hudyo at kalating Hentil. Ito yung mga naging tulay na magduduktong para sa mga Hentil. Hindi agad direkta, Hentil na kagad tayo. Hindi. Meron muna. Pagtuturo ang Panginoon, dito muna tayo sa mga kalating Hudyo, kalating Hentil. Tapos sunod, alam niyo po, ang sunod dyan, sa chapter 10, sa mga Hentil na. Okay, pag nabasa niyo yung chapter 10, sa mga Hentil na sila, nagbabahagi ng mabuting salita ng kaligtasan. Hanggang ngayon, alam niyo po, kailangan ng mundong ito ng mga tulay. Si Felipe nagsilbing tulay para sa mga half-breed, sa mga hindi purong Hudyo. Ngayon, nangangailangan ang mundo ng tulay. Mga tao na magdudugtong. Mga tao na gagamitin ng Diyos para ang iba ay makalapit sa Kanya. Hindi ka pinili ng Panginoon para sumira ng tulay. Hindi ka pinili ng Panginoon para lalo pang mapalayo o hindi makalapit ang iba kay Kristo. Pinili ka ng Diyos para maging tulay na magduduktong sa buhay nilang walang pag-asa patungo sa buhay na punong-puno ng pag-asa. Habang buhay may pag-asa. Amen po ba? Papaano tayo pwedeng maging tulay? Papaano ang buhay natin pwedeng maging mensahe ng kaligtasan, ng pagliligtas? Yes, may pagsubok. Yes, may pag-uusig. Yes, napakalaki ng sakripisyo na gagawin. Napakalaki ng kapalit na gagawin. Pero yung makukuha mo naman out of that is more than enough. Worthy ang Panginoon ng lahat ng iyong gagawin para sa Kanya. Hanggang sa naunawaan na ninyo ang misyon ng Panginoon sa buhay niyo at sa buhay nila. Pwede ka bang magsilbing tulay para sa iba? Yan ang buhay ni Felipe. At tingnan pa natin kung paano patuloy na ginamit ang kanyang buhay. Pangatlo. Okay, pangatlo na tayo. Mamaya balikan ko po itong map na to. Kasi yung kalating map ay kailangan ko. Okay? Sabi niya sa number 3, isang matalinong manlilinlang. Yan. May tuso. Okay? Ang Satan, alam niyo po, kapag hindi niya nakuha sa atungal bilang leon, magbabalat kayo yan ng isang tusong ahas. Okay? Tingnan natin kung paano ito ginamit na naman na strategy ni Satan para sa simbahan sa Samaria. Verse 9 hanggang 25. Verse 9, sabi diyan, sabay-sabay po natin basahin. Dooy may isang lalaki, ang pangalan ay Simon. Hindi po to si Peter, okay? Simon lang ang pangalan niya. Noong una, pinapahanga niya ang mga Samaritano sa pamamagitan ng salamangka. Ang salamangka rito, ito po yung black magic. Hindi po ito yung magic tricks lang. Talagang black magic. Okay? Bakit? Kasi ipinagmamalaki niya na siya'y may taglay na kapangyarihan. At pinapakinggan naman siya ng lahat. Mula sa pinakamababa hanggang sa pinakadakila. Ang lalaking ito ay tinatawag na dakilang kapangyarihan, ang kapangyarihan ng Diyos. Yun ang tawag sa kanya. Sabi nila.
Mahabang panahon din sila ay pinapahangan niya sa pamamagitan ng kanyang salamangka. Kaya siya ay patuloy na pinakikinggan nila. Ngunit nang ipangaral ni Felipe ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos at tungkol kay Hesukristo, sumampalataya at nagpabautismo ang mga lalaki at babae. Yan yung mga tao na hinahanda ang puso ng Diyos. Alam mo, hinanda na ng Diyos yung puso niya para sa kaligtasan. Dumating si Felipe, nagpahayag ng mabuting balita. Alam niyo yun? Kahit amazed na doon sa black magic, may kapangyarihan. Sabi nga, kapangyarihan daw ng Diyos. And I pray ganun din po sa inyo. Kahit amazed na kayo sa mga ningning, kidlat, ilaw ng mundong ito, sana mas lalo kayong ma-amaze sa kwento ng pagliligtas ni Kristo. Sana hindi kayo yung Kristiyano na naboboring, ito na naman, mabuting balita na naman, ang pagliligtas naman ni Jesus. Sana hindi kayo ganun. Kasi ito yung mga pinili ng Diyos na kahit nakaka-amaze na yung black magic, kahit ibang klaseng kapangyarihan, pero nung pinahayag yung mabuting balita, anong sabi niyan? Sila'y sumampalataya at nagpabautismo at sumunod sa Panginoong Jesus. Ang daming black magic ng mundong ito. Nakakaaliwan mo. Sana matimbang pa rin sa iyo ang kwento ng pagliligtas ni Kristo. Yun yung kapangyarihan na bumabago sa mundo, kapatid. Kaya kung wala tayo doon, kung naboboring tayo doon, okay na sa iyo ang mga tugtugan, sayawan, kinang, mga bagay na kinababaliwan ng mundong ito. Verse 13, pati si Simon, yung salamangkero, ay sumampalataya rin. At nang mabautismoan ay patuloy siyang sumama kay Felipe. Humanga si Simon nang makita niya ang mga himala. Nang mabalita ng mga apostol sa Jerusalem na tinanggap ng mga Samaritano ang salita ng Diyos, isinugo nila roon sina Pedro at Juan. Nasa Jerusalem, sila Peter at si John. Nabalitaan nila, may mensahero, wow! Yung mga Samaritans, yung Samaria, nagpupuri, sumasamba, nagpabautismo, humingi ng tawad sa Diyos, nagtiwala sa Kanya. Okay? Kaya si Peter at si John ay pumunta sa lugar na yun. Pagdating doon, ipinanalangin ng dalawang apostol ang mga Samaritano upang sila'y tumanggap din ng Espiritu Santo. Sapagkat hindi pa ito bumababa sa kanino man sa kanila. Sila'y nabautismuhan pa lamang sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. So, ang nangyari sa mga Samaritans, i-preach ni Felipe yung mabuting balita ng kaligtasan, humingi ng tawad sa Diyos, nagtiwala sa Panginoon, sumampalataya sa Panginoon, inalang kanilang buhay sa Panginoon ng buong puso at nagpabautismo. Pero sabi ng kwento ni Luke, inantay pa si Peter at si John para sila'y ipanalangin para bumaba sa kanila ang banal na Espiritu. Okay? Ang sa kanila yung baptism, wala pa sa kanila yung Holy Spirit. Aba, Pastor Jim, parang may conflict sa sinabi mo ah. Parang sinabi mo last time na kapag tinanggap namin ang Panginoong Yesus, naroon na ang pagsama ng banal na Espiritu sa puso namin at mananatili niyan magpakailanman. Na magkasama ang banal na Espiritu, si Jesus at ang Diyos. Pero ba't sila, nung tumanggap, nanampalataya, nagsisi, nagpabautismo, inantay pa si Peter at si John para ipanalangin sila, sakalang bumaba ang banal na Spirit. Okay, tingnan po natin ito. Verse 17, tingnan niyo po. Ipinatong, hold that question. Ipinatong ni na Peter o na Pedro at Juan ang kanilang kamay sa mga Samaritano at tumanggap ang mga ito ng Espiritu Santo. Okay?
Nakita ni Simon na ang Espiritu'y pinagkaloob sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay ng mga apostol. Nakita raw ni Simon yung salamangkero. Wow, yung pala yung magic. Yung pala yung pinagmumula ng himala. Okay? Pag pinatong ni Peter at ni John ang kanilang kamay, doon sila nakakakita ng mga signs, yung power ng Holy Spirit. Okay? Anong ginawa ni Peter o ni Simon? Kaya't inalok niya ng salapi sina Pedro at Juan. Bigyan niyo ako ng kapangyarihang ito upang ang sino mang patungan ko ng kamay ay tumanggap din ng Espiritu Santo, sabi niya. Ano yung sabi ni Peter sa kanya? Ni Simon Peter? Mapapahama ka, ikaw at ang iyong salapi, sapagkat inakala mong mabibili ng salapi ang kaloob ng Diyos. Sinabi dito ni Dr. Luke na sumampalataya si Simon at nagpabautismo din. Kasama ngayon siya ng simbahan sa Samaria. Pero pagdating ni Peter, nakita niya yung totoong kalagayan ng puso ni Simon. Ano yung habol ni Simon? Totoo bang naligtas si Simon? Totoo bang nagkaroon ng born-again experience si Simon? Ano lang yung habol niya? Ang habol lang niya ay makagawa ng himala. Bakit nga naman hindi? Salamangkero siya. Siyempre, isasama niya yun sa services offered. No, nung una, napapahanga yung mga Samaritan sa pamamagitan ng kanyang salamangka. Maraming sumusunod sa kanya, maraming nakikinig sa kanya, maraming nagbibigay sa kanya ng pera, mapamababang tao, mapamalaking mataas na tao, lahat nakikinig sa kanya. Pero dumating si Felipe, nagbago yung mga followers. Si Felipe na yung sumunod, saka si Simon, siyempre, magandang investment yan. Maganda yan, dadagdag ko yan sa services ko. Yayaman ako dyan. Kapag pinatong ko yung kamay, depende sa bayad mo. Wala naman sinabi sa Bible, pero yun yung tinutumbok ni Peter. Mapapahama ka, ikaw at ang iyong salapi. Masama ang puso at plano ni Simon. Makikita po natin yan na kapag nagtatanim ang Diyos ng mabubuting binhi, kapag tumatawag ang Panginoon ng mga tapat na mga Kristiyano, nagtatanim din si Satanas ng mga peking Kristiyano. Yun yung kwento. Si Simon ay nasa simbahan ng Samaria. Nasa kapulungan nila Felipe. Buti na lang na-discern at sinabi ng Panginoon kay Peter ang totoong kalagayan ng puso ni Simon. Kahit sa ministry ni Jesus nagbabago siya ng tao, pero andyan si Satan nagtatanim ng mga peking tao. Sa ministry ni John the Baptist, ganun din. Nagtatanim din si Satan ng mga peking, mga tagasunod ng Diyos. Kahit sa paglilingkod din ni Paul. Nakikita natin sa chapter 13, pag-aaralan po natin yan. Na talagang kapag hindi nakuha sa isang leyon na umatungal, magbabalat kayo yan na parang ahas. Tusong ahas na handang manuklaw at manlinlang. Kaya dito, gagamitin ni Satan ang isang salamangkero na si Simon kung hindi siya na-rebuke at na-identify ni Peter. Sila'y manghang-mangha sa taong ito. Ang sabi nga dyan, diba? May kakayanan, kapangyarihan na galing daw sa Diyos, pero totoo, ang kanyang kapangyarihan ay galing kay Satanas. Bakit? Ang gusto lang ni Simon, walang ibang mapapurian kundi ang sarili lang niya. Yun ang gusto niya. Maibalik yung atensyon ng mga tao, maibalik yung mga followers sa kanya. Kasi ang follower na, nandun na kay Felipe. Yun lang yung gusto niya. Siya yung maparangalan. May mga taong ganun, Lagi nakikita ang mali ng iba. Ako mahusay ako mabuti ako. Wala akong mali, wala akong kasalanan. Hindi mo nga mababasa na humingi ng tawad si Simon sa kanyang mga kasalanan sa Diyos. Sabi lang diyan, sumampalataya at nagpabautismo, hindi mo mababasa
sa kanyang mga ginawa bilang salamangkero, mga panluloko sa tao na humingi siya ng tawad sa Diyos. Hindi siya totoong na born again. Si Felipe ang kanyang ministeryo, hindi siyang napapapurihan. Dumating sila Peter, dumating sila John, hindi niya pwede sabihin, ako nang pastor dito, ba't nandito pa kayo? Hindi ganun si Felipe. Wala sa kanya yon. Ang sa kanya, walang ibang maparangalan kundi ang Panginoon lang. Amen po ba? Sinimulan ko itong simbahan na to, bakit nandito pa kayo? Doon na kayo. Hindi ganun si Felipe. Gagawin niya ang lahat para maparangalan lang ang Panginoon. Madakila lang ang Panginoon. Hindi siya ang maitaas, kundi maibigay sa Panginoon ang lahat ng papuri at pagsamba. Ulitin ko, hindi po rito na born again si Simon. Ano yung tinatawag na nampalataya siya? Ano po? Tulad ng sinasabi ko sa inyo, ang pananampalataya ay mayroong paghingi ng tawad sa Diyos. Na nauunawaan niya na siya ay isang makasalanan na nangangailangan ng Diyos. Sumali lang talaga siya. Bakit? Kasi gusto niya yung himala. Gusto niyang pagkakitaan ang himala. Gusto niyang maramdaman din pag pinatong kamay niya, ay bababarin ang banal na espiritu sa tao. Talagang ang kanyang puso ay punong-puno ng inggit at kasalanan. Sumusunod lang siya dahil meron siyang gustong makuha sa simbahan. Kaya mga kapatid, bakit tayo naririto? Bakit tayo naglilingkod sa Diyos? Bakit tayo nagmamahal sa Diyos? Kasi gusto natin yung kwento ng kaligtasan, tama po ba? Lahat naman gusto nang maligtas eh. Kapag itanongin mo, gusto naman maligtas eh. Pero yun lang ang gusto nila. Hindi nila gusto yung nagliligtas. Gusto lang nila yung blessing. Ayaw nila yung nagbibigay ng blessing. Gusto lang nila yung himala. Ayaw nila yung nagbibigay ng himala. Wala yung devotion nila diyon. Kaya napakahirap para kay Simon. Ang isang bagay na katulad dito. So ang tanong dito, babalikan ko si Simon mamaya. May tanong dito, bakit hindi pa natanggap ng mga Samaritans ang banal na espiritu? Okay, tulad ng tanong kanina. Okay, diba nanampalataya na sila, humingi na sila ng tawad sa Panginoon, nagpabautismo na, bakit hindi pa nila tanggap ang banal na espiritu sa kanilang puso? Totoo naman na nanampalataya sila. Bakit hinintay pa nila yung mga apostol na dumating para matanggap nila yung Holy Spirit? Okay, so ito po yung dahilan kung bakit napakadaming simbahan, napakadaming pastor na gustong maging apostol. Okay? Para daw kapag naipatong nila ang kanilang kamay, ay bababa ang banal na espiritu. Okay? Meron mga simbahang ganyan. Next slide po. Mag-focus tayo sa salitang temporary at transitional. Okay? Every time na may ginagawa ang Panginoon na pagbabago, mahalagang bagay na ginagawa ang Panginoon sa simbahan, lalo na sa unang simbahan, I would suggest na i-consider po ninyo ang Acts chapter 1 hanggang chapter 10 na temporary and transitional. Ibig sabihin, may bago ang Panginoon patungo sa kanyang plano. Right? Makikita mo sa Acts chapter 10, yung Acts chapter 1, you will preach the word sa Jerusalem, Judea, at Samaria. Makikita mo yung sa Acts chapter 10 to the uttermost part of the world. Okay? Nangyari yan sa Acts chapter 1 hanggang chapter 10. Ngayon, ang delikado sa mga simbahan, kapag ang kanilang theology ay nakabase sa Acts chapter 1 to 10, medyo nagkakaroon ng problema. Okay? Minsan, lalo pang napapahamak ang ibang tao. Alam ko nakakita na kayo o naka-experience na kayo ng simbahan, yung grabe na lang yung pagpapahalaga sa kanilang pastor. May mga pastor kaming kilala, talagang hindi pwedeng tawagin mo na Pas Jim, hindi pwedeng gano'n. Dapat pastor. Hindi kami pas.
Galit na galit kapag tinawag mong Pas Jim. O pag sinulat mo sa messenger, text, Pas Jim, may tanong po ako. Galit na galit. Meron naman mga pastor na kailangan tawagin mo apostol. Talaga dapat may reverend bishop. Okay? May mga ganung pastor na kung saan kailangan pang antayin ang pagpapatong ng kamay. Walang mangyayari dyan kapag hindi namin pinatungan ng kamay. Kapag hindi kami ang pumuna, kailangan kami ang papatong ng kamay. At yumayaman talaga sila. No? Pag pinatungan, kailangan mangyagaling sa amin. Yun ang problema ng mga simbahan ngayon. Kapag inuuwi na ng pastor, o tinatawag nilang apostol, o tinatawag nilang bishop, reverend, ang karangalan na para sa Diyos lang. Kaya minsan nagkakagulo, o paano mo i-explain yung Holy Spirit na dumating sa kanila? Okay, bakit temporary and transitional? If we will claim it, if we will look it as temporary and transitional, hindi tayo magkakaproblema. Bakit? Bakit yung Holy Spirit, sakalang dumating nung yung iba, antayin nyo! Ang banal na Espiritu, wala pa sa iyon. Hanggat di ka nakakapag-speak in tongues, wala sa yung banal na Espiritu. Naku, dami ritong wala pang banal na Espiritu pag pinag-speak in tongues ko kayo ngayon. Kawawa kayo. Pero transitional po ito eh. Bakit? Nung binuksan ng Panginoon ng unang simbahan para sa mga Hudyo, bumaba ang banal na Espiritu. Nakapagsalita sila ng iba't ibang lingwahe, iba't ibang wika, kapangyarihan ng Diyos ang bumanat sa kanila. Ngayon, papunta na sila sa Judea, sa Samaria, yung half-breed na half-Jew and half-Gentile na kung saan kailangan dumating muna ni Peter. Bakit? Ayaw ng Panginoon na magburing sila ng isang simbahan sa Samaria. Ayaw ng Panginoon na magburing sila ng isang simbahan to the uttermost part of the world. Gusto ng Panginoon isang simbahan lang. We are one. Galing. Gising ba pala kayo? Sinong gusto ng Panginoon na kailangan dumating muna ni Peter para makilala nila na iisang simbahan ang itinatayo ni Kristo? Hindi simbahan ni Felipe, hindi simbahan ni Peter o ni Juan. Simbahan lang to ng Diyos. Kaya kung pangahawakan pa natin yung sakana yung Holy Spirit, a baptism of the Holy Spirit, yung mga simbahan na naniniwala doon, magkakaproblema sila pagdating sa Acts chapter 10. Hindi nila ma-explain yun. Pero kapag pinanghawakan mo yan, it is temporary, it is transitional, na kung saan napakalaking bagay ang binabago ng Diyos, inaayos ng Diyos. Hindi lahat yan ay prescriptive. Hindi lahat yan ay dapat ganito mangyari. Dapat may Pentecost. Dapat may ganyan. Dapat may ganyan. Dapat may ganyan. Yun ang nangyari sa Acts chapter 1. Hindi po. Transitional po yung panahon na yan. That's why they were able to withstand yung persecution. That's why mayroong mga signs and wonders. Kaya dapat, ang pinakamahalaga doon, yung iba kasi, signs and wonders na lang nakafocus. Na-miss nila yung mahalaga doon. Ipinapangaral yung mabuting balita. Sa mga nagtiwala, nakakaranas sila ng himala. At ulitin ko, ang pinakadakilang himala na hihilingin mo sa Diyos, ang isang makasalanang puso na iligtas ng Diyos. Yun ang pinakahimala na hihilingin mo. Minsan naantay tayo, walang signs and wonders, baka wala pa. Bakit hindi nangyayari yan? Pero if we will study it, I will defend it on a regular basis. Marami pa naman tayong Acts. Chapter 8 pa lang naman tayo. Makikita nyo po yan. Kung hindi nyo nabasa yung chapter 10, makikita nyo yun. Na yun yung transition period ng pagbubuo ng Diyos ng kanyang plano hanggang sa malitas, hanggang sa atin. Amen po ba? Kasi if we will accept na wala ng apostol, paano pa tayo? Sino magpapatong ng ulo sa atin? Right? So, pero kung maipaliwanag ko yan sa inyo, sorry sa mga bago, sa mga medyo karne po yan, pero sige, balik tayo kay Simon na lang para explain ko yan. Kung nalito man kayo, pasensya na po. Explain ko yan. Okay? Balik lang ako kay Simon. Mahalaga tong si Simon eh. Okay.
Ang pattern po natin, bago ako pumunta kay Simon, ang pattern po natin yung Acts chapter 10. Tayo as a church, ha? Okay? Acts chapter 10. Kung if you will agree with me, that's transitional, temporary. Hindi lahat pre-prescribe, hindi lahat mangyayari sa simbahan natin yung nangyari sa Acts chapter 1 to 10. Okay, ang pattern natin ng kaligtasan ay nasa Acts chapter 10. Okay? Ipoproclaim ang good news. Hihingi tayo ng tawad sa Panginoon. Mananampalataya tayo kay Kristo Jesus na siya lang ang makapagliligtas sa atin. Babaguhin niya ang puso natin at patuloy tayo sa pagbabautismo para patunayan ang ating pakikiisa sa Kanya. Yun ang ating Acts chapter 10. Yun ang ating pinangahawakan ngayon. Okay? Kaya, huwag niyong titingnan ang mga pastor dito ng higit pa sa nararapat. Kami ay kapareho niyo lang na naglalakbay, humihingi ng awa araw-araw sa Diyos na patuloy kaming baguhin at ayusin. Okay. Sige. Tingnan natin ulit ang puso ni Simon dito na sa lamangkero. Sabi diyan, punong-puno ng kasamaan. Actually, dahil kay Simon, naimbento ang salitang simony. Okay, yung simony po, ang ibig sabihin po niyan, hanggang sa panahon ngayon, lalo na sa Catholicism, yung kaya mong bayaran yung kaligtasan, kaya mong bayaran yung kapangyarihan, kaya mong bayaran yung posisyon sa simbahan. Basta marami kang pang-tithes, marami pang pang-donate, marami kang pang-indulhensya, kaya mong bayaran. Kaya naimbento ang salitang simony dahil kay Simon. Okay, pwede ko bang bayaran para magkaroon ako ng kapangyarihan? Yan ang negatibong effect ng buhay ni Simon. Dito makikita natin ang patuloy na conflict ng pera at ng mabuting balita. Kitang-kita mo yan, yung conflict ng good news at ng pera, yung pagmamahal sa pera. Talagang, di ba last time lang kay Ananias at kay Sapphira? Nalala nyo pa? Talagang sayang. Di ba po? Sa panahon ni Paul, nung siya ay nasa Philippi, meron doon isang manghuhula na ganun din. Mas mahalaga sa kanya yung kikitain sa panghuhula. Kaya ang ginawa niya kay Paul, pinabugbog niya, pinakulong niya para umalis sa Philippi. Ganun din nangyari kay Paul sa Ephesus, yung merong isang silversmith doon, chapter 19, na mas mahalaga sa kanya ang laging nagtatalo ang pera at ang mabuting balita. Kaya ang charge po sa atin bilang mga taga-mighty one, patuloy niyong i-proclaim ang mabuting balita unang-una sa sarili ninyo at ganoon din para sa iba. Ipahayag araw-araw mabuting balita. Kaya yung sinabi ni Peter kay Simon dyan, tingnan natin verse 21, wala kang bahagi sa karapatan sa bagay na ito. Sabi niya, mapapahama ka kasama ng iyong mga salapi. Tapos sabi nito, wala kang bahagi sa karapatan ng mga bagay nito. Sapagkat alam ng Diyos na marumi ang, sabi diyan? Ang puso mo. Pagsisihan, ano yung suggestion? Ano yung mungkahi ni Peter sa kanya? Pagsisihan mo ang iyong kasamaan at manalangin ka sa Panginoon na naway patawarin ka niya sa masama mong hangarin. Nakita, sinabi ng Banal na Espiritu kay Peter yung totoong hangarin ng puso ni Simon. Masama ang iyong hangarin. Dahil nakita kong inggit na inggit ka at bilanggo ng kasalanan. Mga kapatid, mag-ingat po kayo sa inggit. Lalo sa uling panahon na ito. Baka ang ganda na ng takbo ng buhay natin na pagsunod sa Panginoon, tapos maiinggit ka pa sa iba. Maiinggit ka pa sa isang kapatid. Maiinggit ka pa sa isang tao na hindi sumusunod sa Diyos. Huwag mong kaiinggitan yung kapatid. Huwag kang malulungkot kung anong meron siya tapos wala ka. Bakit ganun? Mag-ingat ka. Mag-focus ka sa Panginoon. Marami tayong kaiinggitan sa mundong ito kapag nawala ng paningin natin kay Kristo. Kaya sabi diyan kay Simon, nagsimula ka lang sa inggit. Nainggit siya kay Felipe. Hanggang nagkaroon na ng masamang hangarin.
Hanggang sabi diyan, dahil nakita kong inggit na inggit ka at bilanggo ng kasalanan. Hanggang binulag na siya ng kasalanan, hindi na siya nakabalik pa. Sayang. Masakit ang mga sinabi ni Peter sa kanya. Pero may mungkahi sa kanya si Peter Pagsisihan mo yung mga kasamaan. Manalangin ka sa Panginoon. Yan lang yung nagpapatunay na hindi talaga siya totoong na born again. Sabi diyan sa verse 24, sumagot si Simon, idalangin ninyo ako sa Panginoon para hindi ko sapitin ang alinman sa mga sinabi ninyo. Listen carefully. Ano yung sabi ni Simon kay Peter? Idalangin niyo ako sa Panginoon. May mga tao na gustong idinadalangin sila sa Panginoon. Pupunta sa simbahan para ipag-pray ni pastor, para maranasan, makarinig ng salita ng Panginoon. Pupunta sa simbahan para masabi na nagsimba ako. May mga tao na gustong ipinagpe-pray sila. Ito yung mga tao na kahit kailan hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang kaligtasan ay hindi magmumula sa amin. Tandaan niyo po yan. Hanggat hindi kayong personal na nanalangin sa Diyos, hindi mo sasabi sa Diyos, Lord, umattend naman ako ng series, nagsimba naman ako, nag-pray si pastor, nag-amen ako. Hanggat hindi ka lumalapit sa Diyos, hanggat hindi ka humihingi ng tawad sa Diyos, hanggat hindi totoo puso mo yung paglilingkod, pagsamba, papuri, at pagbabalik sa Diyos, hindi makakapasok ang katulad ni Simon sa kaharian ng Diyos. Sayang ang Simon. Nandun na siya nasa simbahan na siya nakakarinig na siya ng mabuting balita Nakakakita pa siya ng himala. Nakikita niya na binabago ng Diyos ang mga buhay ng mga kasamahan niya. Nagpabautismo pa. Ano sabi niya? Pag-pray mo naman ako. Ano sabi ni Peter? Humingi ka ng tawad sa Panginoon. Pag-pray mo na lang ako. Ulitin ko. Hanggat hindi ka personal na isusuko ang buhay mo sa Panginoon, wala makakapasok sa kaharian ng Diyos. Napakahalaga ng personal mong pagsamba. Walang simbahan, walang relihiyon, walang institusyon, walang pastor, walang sino man na makapagliligtas sa iyo. Kundi ang Panginoon lang. Lumapit ka sa Kanya. Lumuhod ka sa Kanya. At tanggapin mo siya. Kaya makikita po natin sa buhay ni Simon na inilagay lang talaga siya ni Satanas para manlinlang isang peking mananampalataya. Kung hindi pumunta rin sila Peter, maaaring nagkaroon pa ng posisyon si Simon. Bakit? Meron tong say. Diba? Yung kanyang pinagmulan, kaya niyang magsalita, kaya niyang manlinlang, kaya niyang pasunurin ng mga tao. Nagkaroon siguro doon ng posisyon sa leadership ni Felipe. Pero mabuti ang Panginoon sa simbahang iyon. At yun ang panalangin din po natin. Na patuloy tayo iligtas ng Diyos sa mga binhi na inilalagay ni Satanas. Hindi lang po tao, wag niyo pong isipin na tao ito. Maaring minsan thinking or idea ito sa isipan po ninyo na, okay lang ito. Pero kung taliwas ito sa salita ng Diyos, binhi ni Satanas po yan. Mag-ingat po kayo. Kapag hindi na natin nakikita yung kamalian natin, yung kamalian na lang ng iba, binhi po ni Satanas yan. Espiritu po ni Simon yan. Ayaw humingi ng tawad sa Diyos. Ayaw suriin yung pagkakamali niya, yung pagkakamali na ng iba. At sabi niya sa verse 25, as we move on, bumalik sa Jerusalem sina Pedro at Juan
pagkatapos magpatotoo at mangaral sa salita ng Panginoon sa lungsod ng Samaria. Ipinangaral nila ang magandang balita tungkol kay Kristo sa maraming nayon sa Samaria na kanilang dinaanan. Yun yung totoong mahalaga. Ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan. Kaya kahit merong pag-uusig, kahit merong mga pagsubok, dahil nabuksan na yung pintuan. Okay, nabuksan na yung pintuan para sa gawain sa Samaria. Yung tulay na magduduktong para sa mga hintil ay bukas na. Ano po? Wala na silang sinayang na oras at patuloy na binahagi na ang mabuting balita ng kaligtasan. Bukas na yung pintuan para sa mga hintil. Amen po. Hindi na sinabi pa niya, pinagdiinan. Pinagpapatungan pa ulit ni Peter yung mga hindi. Bukas na yung pintuan ng kaligtasan para sa mga hintil. Makikita mo yun sa chapter 10. Okay pa ba tayo dyan? Okay, sige. Magtanong kayo sa akin mamaya kapag nalilito po kayo. Okay? Isang nag-aalalang, number 4 last, isang nag-aalalang, isang nauuhaw sa katotohanan. Merong isang Ethiopian na uhaw sa katotohanan. Okay lang ba yung araw dyan? Hindi po ba mainit? Okay lang po kayo? Kasi pwede po natin ipababa para baka mainit. Nasa likod pa naman, nasa ulo pa naman. Okay? Tatay Roger, okay lang po ba? Kasi pwede po kayo lumapit dito. Ha? Okay. Pero yung tagal na exposure, minsan kaya natin yung init. Pero pag matagal na exposure, baka hindi na. So, baba na lang natin. Mamaya na lang natin ulit buksan. Para sa isa, bawat isa. Hindi natin alam yung matagal na exposure kasi. Baka dehydrated, tapos biglang mainitan pa. Mahirap po yun. Okay? So, sige po, dito na po ulit ang tingin sa akin. Kayang-kaya na nila Kuya Anthony at Kuya Dinzel yan. Okay, sabi dyan, may isang Ethiopian na nauuhaw sa katotohanan mula sa verse 26 hanggang verse 40. Basahin ko po. Samahan niyo po ako sa pagbasa. Ano po? Pagkatapos, si Felipe ay inutusan naman ng isang anghel ng Panginoon. Pumunta ka agad sa gawing timog, sa daang mula sa Jerusalem papuntang Gaza. Ay yung map po ulit, pwede pakibalik Ate AG. Timog sa daang mula sa Jerusalem papuntang Gaza. Alam niyo yung Gaza? Yung may digmaan ngayon, yung Gaza Strip. Okay? Hanggang ngayon, yun pa rin ang pangalan, yung Gaza na yan. Okay? So, lugar yun ng mga Israelita hanggang sa binabago ang history, pero mayaman ang salita ng Panginoon. So, pinapunta dyan si Felipe. Mula sa Samaria, bababa ulit siya doon, papunta sa Gaza. Ayun yung Gaza, nasa baba. Nakita niyo po? Yun, nasa lower corner. Okay. Pumunta doon si Felipe. At dumating naman ang isang pinunong taga-Ethiopia na ingat yaman ng Kandase o reyna ng Ethiopia. So, mataas na tao ito. Mataas ang kanyang posisyon. Ingat yaman. Siya yung may hawak ng treasury. Okay? Siya yung nagbabudget para sa Ethiopia. Kanang kamay, ingat yaman ng reyna ng Ethiopia. Galing ito sa Jerusalem at sumamba sa Diyos. Wow! Totoo yung salita ng Panginoon, yung pangako ng Diyos, makakarating hanggang sa dulo. Alam niyo po kung gaano kalayo yung Ethiopia? 4,000 kilometers, sabi ng Google Map. Ito po ang Jerusalem. Okay? Yung Jerusalem na yan, yung tuldok na lang yun, na pula. Okay? Tapos yung linakbay pa ng Ethiopia. Dito ang Ethiopia. Nasa gitna ng Africa, dumaan sa Sahara Desert, dumaan sa Egypt, dumaan sa Red Sea, hanggang pumunta doon sa Israel, sa Jerusalem. Bakit? Gusto niyang sumamba kay Yahweh. Sabi nga ng Google Map, 4,089 kilometers. Ganun kayo. Kukotsihin, 82 hours. Yung lakbay niya, karawahe. Yun yung totoong nauuhaw sa katotohanan. Right? Kaya kapag may nabalitaan ako sa inyo, hindi nagsimba, kasi umulan kanina,
Yung Ethiopian gusto lang niya sumamba sa Jerusalem kasi alam niya, nababalitaan niya na merong Yahweh na totoong Diyos na nagliligtas sa lugar na yun. Nauuhaw siya, gusto niyang makilala si Yahweh. Gusto niya makilala yung Diyos. Maglalakbay siya ng 82 hours. Actually, sa kotse yan. Ngayon yan, yung mabibilis na sasakyan. Mabibilis na sasakyan sa Middle East. Pero kung karwahe, alam niyo, ilang araw, ilang linggo. Thank you so much. Ang kanyang lalakbayin para lang sumamba sa Diyos. Okay? Basahin ko na lang ulit. Pauwi na ito noon, nakasakay sa kanyang karwahe at nagbabasa ng aklat ni Propeta Isaiah. Yun yung totoong nauuhaw, nagbabasa. Nangangarap ako pag sinabi ko, sino nakapagbasa ng chapter 9? Yung parang, alam mo yun? Wala na ako makitang mukha kasi lahat kamay na. Yung totoong na gustong makilala ang Panginoon. Yung mga estudyante pa naman noon, pag nagbabasa sila, kailangan malakas. Yun sila para lalong nare-retain. Sinasabi na nila, naririnig pa nila, yung retention mas maganda. Yun yung mga estudyante noon. Sabi ng Espiritu kay Felipe, sabayan mo ang sasakyang iyon. Utos ng Espiritu kay Felipe. Kaya patakbong lumapit si Felipe at narinig niyang binabasa ng pinuno ang aklat ni Propeta Isaiah o Isias. Tinanong ni Felipe ang pinuno, naunawaan po ba ninyo ang inyong binabasa, pinuno? Habang tumatakbo siya sa karawahing Ethiopian, naunawaan niyo po ba yan? Sagot naman ito, paano ko maunawaan kung wala namang magpapaliwanag sa akin? At si Felipe ay inayayahan niyang sumakay sa karwahe at umupo sa kaniyang tabi. Napakagaling ni Philip or ni Felipe, isang magaling na pastor. Hindi lang magaling na preacher, masunurin din. Ano? Alam niyo yun, parang, Lord, okay na ako dito sa Mari. Ang laki na nung simbahan Komportable na kami dito, Panginoon. Na-imagine niyo po ba? Nagsisimula siya, pinaghirapan niya yung simbahang iyon. Napakarami ng mananampalataya sa Panginoon. Tapos sinabi sa kanya ng Panginoon, ng banal na Espiritu, ng Espiritu ng Diyos, pumunta ka doon kasi meron akong ililitas. Napakalayo sa Samaria ng Gaza. Tapos isang tao lang. Lord, iiwan ko ba to? Ang ganda na ng ministry. Ang dami namin komportable, nakatiles na kami, malapit na kami magkaroon ng aircon. Iiwanan ko pa ba to? Tapos papadala mo ako doon sa isang tao lang. Alam mo yung puso ni Felipe? Yun ang puso ni Kristo. Naalala niyo yung parable ni Jesus? Nung kaya niya at iniwanan niya yung 99 para lang hanapin yung isang nawawala. Naalala niyo po yun? Yun ang puso ng misyon. Wala sa lugar. Lalo na kapag komportable na tayo dito, napakadelikado po nun. Kapag komportable ka na sa katatayuan mo bilang Kristiyano, napakadelikado pong sitwasyon po niyan. Napakadelikado po niyan. Hindi yan ang panawagan. Hindi po yan ang mission-hearted kapag napakomportable ng ating paglilingkod. Kaya si Felipe, walang pag-aalinlangan, sunod para sa isang tao na nanuuhaw para sa Panginoon. Iniwan yung lugar na yun at sumunod sa Panginoon. Na pwede naman sabihin niya, Panginoon, bakit na lang hindi yung anghel ang utusan mo na okay na Sino po rito? Yung anghel na lang ang utusan nyo na magano doon. Sa isang tao na yun, di naman pala yung Ethiopian po, hentil po yun. Ano? Tandaan nyo, hindi binigyan ng kapangyarihan, walang mandate, walang command ang Diyos sa mga anghel na magbahagi ng mabuting balita ng kaligtasan. Wala po sa mga anghel yun. Sa iyo, iniutos yun. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, sa iyo, iniutos yun. Kaya makinig ka. Hindi niya sinabi ni Felipe na Panginoon, anghel na lang. Bakit? Kasi yung mga anghel, pag-usapan natin yung mga anghel, hindi nila masishare yung gospel. Bakit?
Kasi hindi sila nakaranas ng biyaya ng Diyos. Okay? Hindi na naranasan yung maghingi ng tawad sa Diyos, baguhin ng Diyos ang kanilang buhay, at ngayon nakita na sila ay ligtas sa harapan ng Diyos, hindi nila mararanasan yun. Wala silang bagong buhay na naranasan. Alam niyo po yung mga fallen angels, wala silang pagkakataong maligtas pa kahit kailan. They are destined for destruction. Kahit humingi sila ng awa sa Diyos, wala silang ganun. So paano na i-share yung gospel kung wala silang grace na naranasan? Ano sabi nung angel na sabi, makinig ka sa Diyos, ako'y pinatawad ng Diyos. Hindi. Wala yung anghel na ganun, okay? So ikaw talaga, tayo talaga ang magbabahagi ng mabuting balita ng kaligtasan. Yan ang puso ni Felipe. Isang puso na handang ibigay para sa Panginoon. May isang pastor na nagbabahagi ng mabuting balita. Sabi niya sa isang lalaki, anong mangyayari sa iyo kapag mamatay ka ngayon at ang kaluluwa mo mapunta sa impyerno? Sabi nung kausap niya, it's none of your business. Kapag nag-share ka ng gospel tapos sinigawan ka ng gano'n, ano gagawin mo? Ha? Ano sabihin mo? Ha? Ano? Di wag. Di wag kung ayaw mong arte mo. Ganun ba? Pero ang sabi ng pastor, no, it is my business. Galing, diba po? Kaya sabi ng lalaki, bakit ikaw ba si D.L. Moody? Sabi niya, ako nga. Meron ba tayong ganong klaseng spirito na hindi mahihiya, na hindi itatago, na hindi manghihinawa, na hindi mamimilipit para ibahagi yung mabuting balita ng kaligtasan? Sabihin nyo nga po, it is my business. Yun yung mission ko, yun yung panawagan ko, yun yung dahilan ko kung bakit ako nabubuhay. Kapag sinagawa ka ng gano'n, huwag mo akong pakilaman. Sabi mo, may pakilam ako sa buhay mo. Kasi kaibigan kita. Kasi magulang kita. Kasi anak kita. Kasi kapatid kita. Makinig kang mabuti. Tapos sasabihin naman ng isa, Pastor Jim, wala naman ako narinig anghel. Wala naman silang sabi sa akin na sharean ko yung kaklase ko o yung kasama ko sa bahay. Okay lang, hindi na talaga mangyayari. Maaaring hindi na. Pero huwag niyo kakalimutan, nasa inyo ang banal na espiritu. Ang kapangyarihan ng Diyos para maipahayag ang mabuting balita na yan. Gagabayan kayo niyan at sisiguraduhin niya na magagawa ninyo ang kanyang misyon. Kaya dito sa Ethiopia na ito na naglakbay ng napakalayo, yung gustong sumamba sa Diyos ng Jerusalem. Pero alam natin na hindi sapat yun. Okay? Matindi ang kanyang pagkakauhaw. Gusto niya makilala ang Diyos. Maraming tao ngayon, parang katulad ng Ethiopia na ito, relihiyoso, sumasamba, nananalangin. May mga oras pa nga sila mas marami pa nga silang oras mag-pray. Pero sila yung mga tao na hindi pa ligtas. Kailangan nila na makilala kung sino talaga ang tunay na Kristo. Kapatid, kailangan mo makilala kung sino talaga ang tunay na Kristo. Maraming Kristo ngayon. Okay? Maraming pinapakilala ang Kristo ngayon. Ang mundo, napakaraming relihiyon na Kristo ang pinapakilala pero hindi yun ang tunay na Kristo. Kailangan mo makilala at maliwanag sa iyo kung sino talaga siya. Kaya yung mga pusong inihahanda ng Panginoon, hindi lang gusto niya ng kaligtasan, pero naunawaan niya na kailangan niyang makilala kung sino ang kanyang sinasamba. Yun yung mga totoong iniligtas ng Diyos. Merong pagkauhaw sa katotohanan. Hindi ka pupunta sa simbahang ito kasi alam mo, ligtas ka na.
Itong Ethiopian ito, gusto rin niyang maligtas pero hindi niya alam kung paano. Uhaw lang siya sa katotohanan. Pero ang maganda sa kanya, dahil sa plano ng Diyos, o paano inihanda ng Panginoon ng puso niya, at merong nagpahayag, merong nagkwento ng kaligtasan sa kanya, nakasumpong siya ng kaligtasan mula sa Panginoon. Yan ang totoong mga ligtas, may pagkauhaw sa totoong Kristo. Ano yung binabasa niya rito? Okay, ang binabasa niya rito ay mula sa Isaiah chapter 53. Ano po, ang nabanggit lang na rito yung verse 8 hanggang verse 9. Okay, ito yung pagpapahayag na anong mangyayari sa tagapagligtas. Next slide po. Okay, yan ang mangyayari sa tagapagligtas. Mula pa lang Genesis hanggang sa dulo ng Biblia, ipinapakita na ang substitutionary sacrifice, ang pagpapapalit. Siya yung atonement, siya yung magbabayad, siya yung magtatago. Sa Old Testament, ang kasalanan tinatago lang, tinatabunan lang. Okay? Hindi talaga hinuhugasan, hindi talaga inaalis, tinatabunan lang. Kaya lagi silang nag-aalay ng tupa. Naalala sa Genesis chapter 3 na kung saan pinatay ng Diyos ang isang hayop para lang pagtagpan yung katawan ni Eva at Adan. Naalala niyo yun? Pumatay ang Diyos ng hayop para lang pagtakpan yung kanilang kahihiyan, pagtakpan yung kanilang mga kasalanan. Kailangan may mamatay. Hanggang sa Genesis chapter 15, na kung saan kailangan ialay ni si Isaac. Genesis chapter 22, kailangan ialay si Isaac sa bundok ng Moroah. Tama po ba yun? Pero sabi ng Panginoon, itigil mo yan, Abraham. Merong tupa ron. Yun ang ialay mo sa akin. Ganoon din sa Exodus chapter 12, merong Passover lamb. Yun yung papatay ng bawat pamilya para yung anghel ng kamatayan hindi papasok, walang mamamatay sa kanyang sambayanan. Merong papatayin na tupa para sila ay maligtas. At hanggang sa Leviticus chapter 17, ang bayan ng Israel taon-taon sa kanilang fiesta may kailangang pataying tupa para pagtakpan ang kanilang kasalanan. At dumating na nga ang kordero ng Diyos, ang perpektong alay na hindi lang magtatakip ng kasalanan, ng sang sinukob, ng sang katauhan, kundi sa lahat ng magtitiwala sa Kanya. Ito ang kapangyarihan ng Diyos ng kaligtasan at sa buhay na walang hanggan. Kaya yung binabasa ng Ethiopia, sabi niya, hindi ko naman maintindihan ang sinasabi ba rito? Sige, basahin ko lang, 36 hanggang 39. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig. Ayan. Hindi niya maintindihan. Sabi niya, hindi ko naman maunawaan kasi wala naman nagpapaliwanag. Kaya nung ikwento na ni Felipe, yung mga binabasa niya na yung alay na yan, walang iba kundi ang Panginoon. Kung paano siya naging perpektong alay. Inalay niya ang kanyang buhay sa krus at pangatlong araw, siya ay nabuhay, magmuli na kasama nila kumain at ibinahagi ang mabuting balita na kaligtasan para sa lahat. Sabi diyan, nagpatuloy sila sa paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig. Kaya't sinabi ng pinuno, tingnan mo, may tubig dito. Hindi pa ba ako pwede maaring bautismuhan? Pinatigil ng pinuno ang karawahe, lumusong silang dalawa sa tubig at binautismuhan siya ni Felipe. Pagkaahon nila sa tubig, si Felipe ay kinuha ng Espiritu ng Panginoon at hindi na siya nakita ng pinuno. Sabi diyan, ang pinuno ay tuwang-tuwa at nagpatuloy sa paglalakbay. Yan yung totoong Kristiyano. Uhaw na uhaw sa Panginoon. Nagbabasa ng salita ng Panginoon. Nung maunawaan yung pagliligtas ng Diyos, talagang isinuko ang kanyang buhay sa Panginoon. At hindi nag-agam-agam yung karwahe. Mataas na pinuno po ito. Marami po itong kasamang mga Ethiopian. Agad-agad dahil naunawaan niya ang pagliligtas ng Panginoon. Sabi niya, may tubig. Bautismo na ako. Hindi ko ikinakaya mula sa araw nito. Makikita ng lahat ng aking kasama, ng aking bayan na ako'y susunod kay Kristo. Yun yung totoong mga nililigtas ng Diyos. Hindi ikinakaya si Kristo. Minsan pag nagsisermon ako, sabi ko, hindi naman ata pa kailangan, hindi pa alam ng kaklase mo na Christian ka.
Hindi pa alam ng katrabaho mo na Christian ka. Hindi pa nararamdaman ng pamilya. Ang nakakalungkot, meron palang nakakalungkot na kwento. Alam na Christian siya, pero alam mo yun, yung mga tao nakatingin sa kanya, ganyan pala ang Kristiyano. Ganyan pala si Jesus. Ganyan pala si Kristo. Yun ang mas nakakalungkot siguro. Ganyan pala ang mga tagasunod ni Kristo. Kaya sabi sa verse 40, yung last verse po natin, namalaya na lamang ni Felipe na siya'y nasa Azoto, yung sa may map po. Mula roon, nung binautismo niya, yung map po, Ate AG, binautismo niya yung Ethiopian sa Gaza, at pagka-ahon nila sa tubig, si Felipe napunta na sa Azotus. Hindi natin alam kung paano, hindi naman din detalye, pero lang imposible sa Diyos. Nasa Azotus na. At nagpayag ng mabuting balita, naglakbay sa Hopa. Yung Hopa, sa chapter 10, explain pa natin yan. Hanggang sa Caesarea. At dito pinatigil siya ng Panginoon ng 20 taon at patuloy na naglingkod sa Diyos. Napakalayong paglalakbay. Kaya kung totoo yung awitin mo kanina, Lord, gusto ko maranasan yung tubig na yon. Dalhin mo ako sa mga lugar na kung saan ikaw ang makakasama ko. Napakasarap pangarapin yon. Nakasama ang Panginoon. Sa Genesis chapter 10, meron pong lipi ang buong mundo. Pinagmulang lipi ang buong mundo. Mababasa niyo sa Genesis chapter 10. Ang lahi po ni Ham, Shem, and Japhet. Diyan nagsimula ang lahi ng buong mundo. Mula kay Ham, kay Shem, at kay Japhet. Okay, balikan nyo na po yung Genesis chapter 10. Alam nyo po ba, yung Ethiopian mula sa lahi ni Ham? Okay? Alam nyo po, si Saul, na taga Tarsus, mula sa lahi ni Shem. Alam nyo po, yung mga hentil ay mula sa lipi ni Japhet. Kaya yung pinangako at plinano pa ng Diyos, tutuparin niya. Sabi niya, ipapahayag ang mabuting balita na kaligtasan hanggang sa dulo ng mundo. Makakarinig silang lahat ng mabuting balita. Kaya yung command sa atin ng Panginoon, go and preach the gospel. Make disciple of all nations. Hindi po make Christian lang. Sabi doon, make disciple. Totoong disipulo. Totoong susunod sa Panginoon. Dito na po ako magtatapos. Meron pong kwento rito si Hudson Taylor. No, may picture ka dyan. Si Hudson Taylor po isang British Baptist Christian missionary sa China. Nakatanggap siya ng burden para sa mga China. No, siya rin yung founder ng nakilala natin ngayon na OMF. Okay? Na International Foundation para sa China. And Taylor spent 54 years sa China. Bakit niyang ibinuhos na lang niya ang kanyang buhay sa China? Iniwan niya ang England. Napakaganda ng England, pero 54 years niyang binuhos ang kanyang buhay sa China. Nung pagdating niya sa China, pumunta siya sa isang bayan, ang pangalan ay Ningpo, China. Okay, Ningpo, China, isang maliit na baryo at nakilala niya si Mr. Ni. Okay, at binahagi niya ang mabuting balita ng kaligtasan kay Mr. Ni. At nung maunawaan niya to, talagang lumapit sa Panginoon, humingi ng tawad sa Panginoon. Pinagkatiwala ang buhay niya sa Diyos, nagpabautismo sa pagiging Kristiyano at sa sobrang saya niya. Talagang dinadala niya si Hudson Taylor sa iba't ibang mga bayan para ipamalita ang mabuting balita ng kaligtasan. Ang daming tumatanggap sa Panginoon nung panahon ni Hudson Taylor. Isang araw, magkasama sila ni Mr. Ni. Sabi niya, matagal ka na bang Christian? Sabi niya kay Hudson Taylor. Sabi niya, oo, matagal na akong Christian. Yung Christianismo ba sa England na rin? Sabi niya, oo, matagal na.
Siguro ilang century na. 100 years na ang Kristyanismo sa England. Ganun ba? Bakit ngayon ka lang pumunta dito? Kasi alam mo, yung tatay ko, buong buhay niya, naghahanap siya ng katotohanan. Ito yung hinahanap niya. Pero patay na siya eh. Bakit ngayon ka lang pumunta dito? Yun yung tanong na sumugat sa puso niya na hindi na nawala kahit kailan. Kaya nagdesisyon siya na, Lord, I'll spend my years dito na sa China. Ginamit siya ng Panginoon. Kaya ang tawag sa kanya, Father of the Modern Missionary sa China. Ang tanong sa atin ngayon, kapatid, ilang taong ka ng Kristiyano? Pangalawang tanong, hanggang saan na nakarating ang pagtitiwala mo kay Kristo? Yun ang nais kong iwan sa ating lahat. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo at patuloy na magtiwala sa Panginoon.